Maraming salamat po, worship team. Right, magandang hapon po. 3 p.m. service sa lahat po ng nandito. Dumalo, natutuwa naman po ako at napupuno po tayo. Pati sa balcony po, no? Pwede naman din po kayong bumaba. Masaya din po dito sa baba. Pero kinagagala ko po kung kayo po ay, again, dumalo po sa ating church in New Life for the very first time. Salamat naman po at ngayon niyo po pinili, ngayong araw niyo po pinili dahil I believe po that God has a specific word for each of us. Yes, yes. Sige po, pakitapik nga yung katabi niyo, sabi mo, handa ka na ba? Yeah. Ate Pearl, handa ka na ba? No, joke. Alright, so magandang hapon po. Ako po si Katz. At ako po ang naatasan po na maghandog sa inyo ng mabuting balita ngayon. At it's always an honor and a privilege po to share the gospel, share the word sa inyong lahat. Kapat lang po kayo ng medyo sa mga sila nyo kasi it's gonna be a little intense. Binibigyan ko kayo ng konting spoilers, no? Pero gusto ko pong mag-hello din po sa mga nanonood online. Thank you for joining us, especially to my parents. Yan, so sila din po ay nanonood ngayon sa ating live stream. So, ako po ay isang only child. Yan. Kaya pala. Kaya pala what? Wow. Yun na, lumalabas na yung pagka only child syndrome. Meron po ba dito mga only child din? Taas po kamay. Wala. Meron. Dapat proud tayo. Proud tayo. Si Tita Marisa, only child din pala. Yan. So, alam niyo, napaka-special group of people. Pagbigyan niyo na po ako kasi ngayon ko lang po mailalabas yung mga hinanakit ko na biro lang. Ngayon lang po ako makakapagsalita ng ganito. Pero, kakaiba kasi yung growing up as an only child, no? So kung may mga kapatid ka, edi God bless. Hindi mo naranasan yung mga kakaiba naming mga experience growing up. So para sa inyong mga only child, 'di ba? So alam ko iba-iba tayo ng family dynamics, pero ako when I grew up, kasi ako lang din po yung bata doon sa bahay namin. So I lived in Parañaque. Tapos, yung kasama ko sa bahay, mga kapatid ni Papa. Tapos, yung mga pinsan ko, sa malayong lugar sila nakatira. Pero nakikita-kita kami kapag may birthday, kapag may piyesta, kapag may mga ibang okasyon, ganyan. Pero, most of the time, ako lang talaga yung kausap ng lolo ko, lola ko. So, from a young age, natuto akong kumbaga, mag-isip ng pang-adult. I mean, like mature mag-isip. Diba? Lata naman, diba? Okay, so may mga pros and cons yun eh. Sino nakaka-relate? Pros and cons of being an only child. Okay? So, dahil nanonood ang aking mga magulang, hindi ko isa-isahin yung mga cons. Yan. Pero isa sa mga pinaka-paborito ko nun bilang only child, nakatuon sa akin yung atensyon ng magulang ko. Okay, so hindi lang magulang ko, pati yung mga tito ko, tita ko, lolo ko, lola ko. So kapag may birthday, lahat sila may regalo. Pero humble po ako. Hindi po ako spoiled. So natuto po ako na, totoo yun, natuto po ako na pagtrabahuhan o talagang paghirapan yung mga bagay-bagay bago ko po sila makuha. Halimbawa, dapat yung grades ko ganito. Dapat ganito yung mga performance ko sa school. Dapat kapag nagbabalay ako sa school, dapat todo ganun. Nagbabalay po ako dati. Dati yun, ngayon hindi na. Ngayon bali-bali na lang. So, yun yung isa sa mga favorite ko. And I was blessed na ganun ako napalaki ng aking mga magulang. Na yung atensyon nila kahit si Papa nagtatrabaho, madalas siya wala sa bahay, pero nandyan siya palagi, kumbaga pag may mga important occasions sa school, graduations, ayan. And then syempre si Mama, siya ang talagang nag-alaga sa akin. So, syempre may other side to that. Dahil sa akin, yung lahat ng atensyon ng parents ko, pag may ginawa akong kalokohan, yeah. Mga only child, nakaka-relate ba? Pag may ginawa akong kalokohan, sa akin din yung atensyon. Para sa mga may kapatid dyan,
di ba, madali lang, so kaya yun? So, hindi, napanood, nabasa niyo ba yung yung away nung magkapatid, yung sinachat nga yung mama niya, kasi sa Facebook daw, basta, dapat hati sila, 25 pesos lang yung baon nilang dalawa. Pero yung ate niya, binigyan ng 50 pesos, tapos sabi niya, porkit ba bunso ako, 25 lang ako. Nakakatawa yung post. Pero syempre hindi ako makarelate kasi pag may ganon, sa akin buong buo. Pero yun nga, dahil sa akin ang atensyon, lahat. So pag meron akong mga kasalanan, halimbawa may nabasag dyan, nasanggi, wala akong ibang sisisihin. Pwede naman yung pusa namin, saka yung mga aso namin. Lumaki ako yun yung mga kapatid ko paglaki. Pero wala. So, dalawang bagay lang yung natutunan ko nung bata ako. Una, magpalusot. Okay. Pangalawa, ay magtago. Yeah. Magpalusot o magtago. So, you get creative as a child, di ba? Parang ako lang ba, mga only child? Sorry, na-expose ko ba yung mga species natin? No, but as I grew up, eventually na-realize ko, grabe nakakapagod pala na magpalusot ka na lang lagi. Nakakapagod pala na magtago ka na lang lagi, ganyan. O, kasi nakakaubos eh. Siyempre kapag mag-iimbento ka ng story, parang kailangan detalyado, memorize mo lahat. Tapos maiba lang ng konti, huli ka na. So marami akong instances na nahuli ako ng magulang ko. At obvious naman na yun. Kasi siyempre, papunta pa lang ako, pabalik na sila. So hindi yun uubra sa kanila. Okay? So, hindi ko magets nung una no? So, sabi ko, bakit nga ba ako nagpapalusot? Bakit nga ba ako kailangan magtago kapag may ginawa akong mali? Diba? So, my parents are Asians, obviously. So, I got that robust Asian discipline when I was a kid. Ibig sabihin, minsan shook. Ganun na dyan. I love my parents. They love me. Okay naman po ako. Lumaki ako sa Diyos. Lumaki kasi ako in church. But what I mean is, may mga pagkakataon talaga na dinidisiplina nila ako. Okay? And mabuti yun kung dinidisiplina ka growing up as well dahil ito talaga yung magpaparealize sa'yo kung ano yung tama at ano yung mali, di ba? Siyempre, pag bata ka, hindi mo alam lahat ng bagay. So, ganun din ako. Pero it took me a while to realize why I had to just face the consequences of what I was doing. Mas madali pala yun. Mas madali palang lumapit sa aking mga magulang at sabihin kapag, mama, yung baon ko, ginastos ko po sa kaka-computer. Mas madali pala. So, hindi ko pala kailangan magpalusot, hindi ko pala kailangan magtago. Kung ikaw ay only child at estudyante ka, sana ito yung matanggap mong mensahe ngayon. Okay? Dahil may communication kami ng aking parents at naintindihan ko na mahal nila ako. Kaya nila ginagawa yon kapag may mali ka, mas mahal ka pala nila, mas naipapakita nila yung pagmamahal nila para sa iyo kapag dinidisiplina ka nila. Kasi paano kung may ginawa akong kalokohan tapos pinalakpakan pa ako na magulong, very good, wow, 5 stars. Anong klaseng magulang po yun, di ba? So, sabi ko, na-experience ko yung ganong klaseng pagpapalaki ng magulang ko at na-relate ko yun sa encounter ko also with the Lord. I grew up in church as well, okay? And I've realized also that somehow, alam ko, yun nga, iba-iba tayo ng family dynamics, but in a way, in a sense, we grow as well in our relationship with God, okay? We were once babes, meaning spiritually, kapag bago mo palang nakilala si Jesus at whatever age, right? So you can know Jesus at a young age, grow up in church, o maaring makilala mo si Jesus nang ikaw ay nag-aaral na, nagtatrabaho na, o may pamilya na, and so on. Pero, di ba napakagandang experience na masabi mo na ganito pala ang mabuhay na naiintindihan ko ang pagmamahal ng Diyos. Pero we grow in it.
Tama ba? So noong una, marahil meron kang mga ginagawang alam mong, ay hindi ko pala alam na mali. And then God disciplines you. Tama ba? And minsan, hindi lang din kadalasan, pero hindi masaya ang makorek at madisiplina. Hindi tayo nag-e-enjoy sa correction at discipline, pero kailangan sa buhay natin. Right? So, kung kayo ay magulang, maintindihan nyo to dahil importante ang paggabay sa iyong anak. Tama lang na mag-set ng boundaries. Kayo po ba ay may rules para sa inyong mga anak? Kung ka magbo-boyfriend, after college ka na mag-boyfriend ha? Or may curfew ka, kailangan 12 midnight. So it's good, it's healthy to set boundaries as parents. Why? May layunin ka na patnubayan at bigyan ng gabay yung anak mo at hindi siya mapahamak at mapariwara. Tama? Okay? So, minsan kasi, may mga pagkakataon din na mararanasan natin yung mga bagay sa buhay natin. May mga hardships or challenges tayo sa buhay na kailangan talaga nating lakaran. Tama ba? And we cannot just rebuke everything in our lives. Hindi natin pwedeng sabihin na, ala Lord, ayoko na to, ayokong maging strong soldier mo this year. Gusto ko na lang maging passenger princess mo this year, Lord. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay pwede nating ipanalangin yun. Bakit? Dahil may mga ipapakita ang Panginoon sa'yo sa mga moments mo of your trials and hardships. And in your moments of pruning and discipline, that is necessary for your character growth and development. Dahil ang pinakalayunin ng Panginoon ay mas mapalapit ka sa Kanya at mas maging kawangis mo si Jesus, ang kaisa-isa niyang anak. Amen? So, meron akong gustong tumbukin ngayong hapon eh. May ganong aspect na dadaanan natin o lalakaran natin yung mga challenges. At yung confidence natin o yung kumpiyansa natin, kaya natin kayang lakaran ang mga challenges or hardships in life, or kahit hindi nga hardships eh. I'm like, we are designed to live victorious lives. Amen? Dahil tapos na ang gawain ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, tama ba? We are actually living from a place of victory. Tayo ay matagumpay na rin ngayon. Okay? Pero yung kumpiyansa natin na yun ay nahahanap sa pundasyong ito. Una, ang kabanalan ng Diyos, at pangalawa, ang takot sa Diyos. We were talking about lordship. Ang pagiging Panginoon ni Jesus sa buhay natin the whole month of July. And ngayong hapon, gusto ko pong ipahagi sa inyo itong aspect ng lordship ni God. It's so important. May mga times na we learn about God's love. And yun yung unang-una nating encounter, tama ba? Na ikaw ay lumapit sa Kanya dahil nalaman mo na mahal ka ng Panginoon. Yes, and amen. And He continues, His love is enduring. His word is for you. His promises para sa inyo ay tapat at totoo. Pero may aspeto ang Panginoon, because we're talking about lordship, may aspeto ang Panginoon na kailangan nating katakutan. So ang title natin ay, May Takot Ako. Sabihin nyo nga po, may takot ako. Tumingin kayo sa katabi nyo, takot ako. Okay, so hold on tight and let's just pray. Panginoon, maraming salamat ngayong hapon at itinataas namin ang iyong salita. Tulungan mo kami, Banal na Espiritu, na maintindihan ang iyong salita at malaman ang iyong mga katotohanan at isabuhay yon sa pang-araw-araw namin. Huwag mo po kaming paantukin ngayong hapon sa pangalan ni Jesus.
Amen and amen. Amen. Yan. Okay, so the fear of God and the holiness of God. So, you might be, of course, you might be following different preachers. It's okay, okay lang naman na makinig na ibang preachers. Pero syempre, the best talaga yung mga preachers from New Life. Hindi naman tayo bias. No, but be very careful. A word lang of wisdom para sa inyong lahat. Be very careful who you listen to. Okay? Dahil hindi lahat ng mga ipinapahayag sa labas ay tunay na ebanghelyo. And it's in the Bible. There are warnings in the Bible na in the last days, okay, may mga mensahe na kikilitiin ka lang sa pandinig mo. Meron ding mga tao na gugustuhin lang nilang makiliti. Parang, gusto lang nilang kiligin. Pero pagkatapos, walang follow through. Pero napaka-importante para sa atin, especially sa ating mga kapanahunan ngayon, na maintindihan ano ba ang totoong salita ng Diyos at patuloy na ipamuhay ito. We do not preach another gospel. What I mean is, si Jesucristo ang ating mensahe noon, si Jesucristo ang ating mensahe ngayon, si Jesucristo ang ating mensahe bukas at magpawalang hanggan. Pumunta po tayo sa Colossians 1:15-21. Babasahin ko po sa inyo. To 20 lang po pala. Sabi sa 15, I'm reading from the Philippine Standard Version. Siya ang larawan ng Diyos na di nakikita, pertaining to Jesus, ang pangunahin sa lahat ng mga nilikha, sapagkat sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng bagay na nasa langit at nasa lupa, ang mga bagay na nakikita at ang mga hindi nakikita, maging ang mga trono o mga pamamahala o mga pamunuan o mga may kapangyarihan, lahat ng bagay ay nilikha sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Verse 17, siya mismo ay una sa lahat, at ang lahat ng mga bagay ay nananatiling sama-sama sa pamamagitan niya. 18, siya ang ulo ng katawan, ang iglesia, tayo po yun. Ang iglesia ay hindi yung building, bagkus tayo po na mga kapatiran at mga anak ng Diyos. Siya ang pasimula, ang pangunahin sa mga binuhay mula sa kamatayan upang sa lahat ng bagay ay siya ang maging kataas-taasan. Sapagkat ikinalugod ng Diyos na ang kanyang buong kalikasan ay manirahan kay Kristo, at sa pamamagitan niya ay ipagkasundo sa kanyang sarili ang lahat ng bagay na sa lupa man o sa langit, na sa pamamagitan ng kanyang dugo na dumanak sa krus ay nakamtan ang kapayapaan. Wow, that is a mouthful. But if you take time talaga to let it simmer and let it get into your heart, do you realize kung gaano karangya ang ating Diyos na sinasamba? Siya ay dakila at siya ay buhay. Tangan-tangan niya ang buong kalawakan of all the planets in the solar system. Tanging ang planet Earth lang ang may kakayahan na mag-hold ng life. Only this planet is viable for living. At kung matilt lang ng 1 degree, we are, cue you listen, this is Science 101. We are tilted 23.4 degrees, I think. Please correct me. Pero isa lang, ang point ko is, mapalayo lang tayo ng 1 pulgada sa araw, mag-iiba. Mag-iiba yung klima, mag-iiba lahat, and Earth won't be viable for life, for living. Ang punto ko lang po, tangan-tangan ng Panginoon ang lahat-lahat, hindi lamang yung mga maliliit na bagay, pero pati yung mga malalaking bagay, pero kung kaya niyang kontrolin lahat, pati ang eternity, how much more yung temporary natin? How much more your life? Ganito kagrabe ang ating Panginoon. In English, when you read this in the English version, it says preeminence. Ano yung preeminence? Yun ang kadakilaan ni Jesus, ang kanyang pangunguna sa ating buhay. At yun ay napakalagang aspeto ng kanyang lordship in our lives. Siya ang nangunguna, siya ang natatangi, kataas-taasan at karapat-dapat sa lahat. Hindi ka ba kinikilabutan?
dapat kang kilabutan. Na ganito ang ating Diyos. There is no other God with a small g in any other religion in the world that came from heaven to earth para masilayan natin siya face to face. Face to face. Gusto ko ipaintindi sa inyo yung significance kung bakit ganon kagrabe yung pagmamahal ng Diyos para sa inyo at bakit kailangan natin siyang katakutan. The fear of the Lord. Minsan nawawala ito sa atin eh. It's different. When you love God, yes, I love the Lord. I love serving Him. And you're walking in obedience and yes, that's amazing. Masaya ako para sa iyo, pero it's another thing to fear the Lord. Dahil kung ang pagmamahal mo para sa Diyos ay nagtutulak sa iyo para gumawa at mag-respond sa Kanya, ang takot sa Diyos ang nagpapalayo sa iyo sa mga bagay na ayaw niya. Pareho yun ay importante. Pag ating sinambit na si Jesus ang ating Panginoon at tagapagligtas. Dahil si Jesus hindi lang siya chaperone in our lives. And again, we grow in this. You might be here now, wait lang, ang intense naman niya. Kakadating ko lang in church. Pero intense din si Jesus nung namatay siya. Intense din si God nung nakita Kanya at ipinapako si Jesus sa krus. Dahil para sa iyo to, may dahilan kung bakit namatay si Jesus sa krus. So, the fear of the Lord. Meron akong kaklase nung college na tagal-tagal ko nang ini-invite talaga. Extreme Encounter Days pa yun, age reveal. So for, I think 3 years ko silang tinatry na, tara punta kayo ng youth namin, youth service, Saturday pa yun eh. Tapos, nung 4th year college lang sila nayaya, syempre kasi malapit na kaming graduate, ganyan. So, sabi nila, yung pumunta sa church nyo, baka masunog ako. So, meron ba kayong mga iniimbitahan na ganun yung mga ganun yung akala nila kapag pupunta ng church, parang, masunog ako. So, iba yung ganung klaseng takot. Yung sinasabi nating takot sa Panginoon ay, yes, may kasama siyang kilabot, pero hindi kilabot or hindi takot dahil baka masunog tayo or maparusahan. Okay? So, in Psalms 19 verse 9, sabi dito, ang pagkatakot sa Panginoon ay nagpapadalisay ng puso. Mananatili itong magpakailanman, ang mga utos niya ay matuwid at makatarungan. Proverbs 9:10, ito yung mga biblical definition of the fear of the Lord. Sabi dito, ang paggalang sa Panginoon o in other translations, pagkatakot talaga yung nakalagay doon. Ang paggalang sa Panginoon, ang pagsimula ng karunungan, it's the beginning of wisdom. At ang pagkilala sa banal na Diyos ay magpapahiwatig ng pagkaunawa. Exodus 20:20, basahin ko lang kung saan yung mga matatagpuan yung definition. Okay pa ba tayo? Yes. Huwag kayong matakot dahil pumunta ang Panginoon dito para subukin kayo sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan at magkaroon kayo ng takot sa kanya. So sabi ni Moses dito sa mga tao, huwag kayong matakot, don't be scared. Pero, ano yung purpose nila? Para magkaroon kayo ng takot sa Kanya. So, in English, para mas madaling maintindihan, the fear of the Lord is not being afraid of the Lord. It's not being scared of the Lord. Okay? So, ang biblical definition ng takot sa Diyos ay paggalang, pagkilala, pagsamba, hindi lang on a Sunday, hindi lang din 24/7. Ano pa bang hihigit sa 24/7? Pero it's kasama dito kasi yung pagkatakot sa pag-unawa kung gaano siya kalaki at gaano siya makapangyarihan sa buhay natin. At kasama rin sa pagkatakot sa Diyos, ang pag-intindi na kinamumuhian niya ang kasalanan. Para sa mga hindi naniniwala, para sa mga unbeliever, they fear the punishment because there is
eternal judgments. Hell is real. Haven't heard that in a while in church. But hell is real. But the hope, ang pag-asa natin bilang mga mananampalataya ay ito, na yung takot natin sa Diyos, dahil kinamumuhian pa rin niya ang kasalanan, hindi tumigil yun. Porket tinanggap na natin si Jesus sa ating buhay, hindi yun tumitigil na, ay, sige, ligtas na ako, okay, sige, kung ano na yung gagawin kong kalokohan. Kinamumuhian niya pa rin. Pero dahil na kay Kristo na tayo, yung disiplina ni Lord ang umiiral sa ating buhay. And to a certain extent, kailangan nating maintindihan na may takot dapat tayo sa discipline ni Lord. Pero again, hindi yung fear na napapalayo tayo sa Kanya. The fear of the Lord is the only fear, the only kind of fear that will draw you closer sa Kanya. That's what's unique about it. So, naka-anchor ang ating fear kay Lord sa pag-intindi natin sa Kanyang nature. As I was saying kanina, God is loving, God is merciful, amen? God is kind, and His kindness will always lead us to repentance. Pero may aspect din ng Panginoon na siya ay banal. God is holy. Can you say that with me? God is holy. Okay, so stay with me for a few more minutes here. In Leviticus 11:44, babasahin ko sa New King James. Sabi ni Lord dito, and this was during the time na nasa wilderness na yung mga tao. So galing sila sa Egypt, kung alam niyo yung storya. Ilang taon sila sa Egypt? 400 years. Mahigit silang nasa Egypt. So ang Egypt ay representation ng mundo. Okay? So kinailangan ng Diyos na gumawa ng paraan para matanggal yung mundo or yung Egypt dun sa mga tao dahil tinatangi ng Panginoon ang kanyang mga anak. Tinatangi niya kayo. He chose you, He calls you holy, He calls you a royal priesthood, a holy nation. Pero kailangan niyang gumawa ng mga panuntunan tulad ng ating mga magulang na nagsiset ng boundaries para sa atin para tayo ay mapalapit sa Kanya. So essentially, the word and the guidelines, not even guidelines, ang mga batas ng Panginoon sa Biblia ay batas. Pero ang layunin ng batas ay para mapalapit ka sa Kanya. I'm gonna teach a little bit here. Binasa ko na ba? Hindi pa, no? Sabi dito, Leviticus 11:44, for I am the Lord your God. You shall therefore consecrate yourselves and you shall be holy, for I am holy. So may requirement si Lord. Dahil banal ako, dapat rin tayong maging banal. Ano ibig sabihin nun? Parang hirap naman, akala ko ba grace tayo? Yes, we are under grace now that we are in the new covenant. But let me explain this for a while kasi this will blow your mind. Kung gaano kagrabe yung contrast ng law ni God saka ng grace niya at paano natin masasabi na kakatakutan ko talaga ang Panginoon. God's holiness demands purity and cleanness. Meaning, kailangan wala kang kasalanan bago ka lumapit sa Kanya. Kaya niya sinet up yung mga offering. Narinig yun na ba yun? Kailangan mag-shuk-shuk-shuk ako ng mga animals dyan para tanggapin ako ng Panginoon. Kapag meron akong ginawang kasalanan, kailangan mag-offer ako ng ganito. Naayon sa laki ng kasalanan ko. Kung medyo cute na kasalanan lang, di dove-doves lang ako. Pero kapag malaking kasalanan talaga, medyo grabe, kailangan akong gumastos para sa malaking offering. So, that's in a nutshell, Leviticus. Kung gusto nyo malaman, mag-enroll kayo sa Bible school. So, that was the system before. Why? Because you will literally die. Mamamatay ka kapag humarap ka sa Panginoon. Nobody has seen God face to face. The closest in the Old Testament was Moses, and he was called the friend of God. Okay? And even then, nahiniling niya sa Panginoon, Lord, ipakita mo sa akin yung kabanalan mo. Baliw ka ba, Moses? Hindi mo alam kung ano yung mga pinagsasabi mo, mamamatay ka. Pero dahil mahal siya ng Panginoon, ang ginawa ng Diyos, tumalikod siya. Okay, Moses, nakikita mo na ba? Nakikita mo, ang ganda. Nakita niya ang likod ng Panginoon. Pero sapat na yon para glow up si Moses.
Kung gusto niyong basahin, nasa Exodus 20 yun. At nasa 1 Corinthians chapter 3. Ang sinasabi ko dito, hindi basta-basta ang kabanalan ng Diyos. Pero bakit hindi tayo namamatay dito ngayon? Bakit tayo nag-zhung-zhung-zhung? Bakit hindi tayo nagliliyab ngayon dito? Dahil sa dugo ni Kristo. Dahil ang Panginoong Jesus natin ay naging sacrifice once and for all. And because He came, remember what we read in Colossians, sorry. Remember what we read. He is preeminent. Siya ang nangunguna sa lahat. Siya ang ating authority in our lives. Wala nang iba. Hindi pwedeng tayo yung masusunod. Nasa introduction pa lang ako. Pero gumawa ng paraan ang Panginoon para tayo ay mapalapit sa Kanya because He desires fellowship with you. That's how much He loves you. That's how much He loves you. I just want to share this really, really quickly. You know, to be holy is to be set apart. Yun ang pinakamadaling definition ng kabanalan. Ang ibig sabihin nun ay, nandito tayo sa mundo, pero hindi natin dapat kinakaparisan ang mga patterns sa mundo. We are in this world but not of it. We are strangers to the world, pero we are also salt of the earth. It's the paradox of our faith na kailangan nating matuto, paano ako madidistinguish ng ibang tao pag nakita nila yung pamumuhay ko sa aking pamilya? Pag ako umuwi, lalo na kapag ikaw lamang yung Christian sa iyong family, I know there are people na ganun yung kwento. And you are a testimony sa iyong pamilya. You are ministering sa iyong mga kaklase. Or you are trying to invite yung mga co-workers mo to come to church. You're praying for your boss. Are you praying for your boss? I hope you are. But anyway, pag nakita nila kayo, will they say, oh, may iba dito. Uy, medyo parang, I think I need what this person needs as well. That's what holiness is. At in the New Testament, under the New Covenant, the fear of the Lord and the holiness of God is tied to the empowerment and the anointing of the Holy Spirit in our lives. So the Trinity is working in our lives. I know it's kind of intense, but stay with me. Why is sin detestable to God? At bakit kailangan nating maintindihan na part of holiness is hating what God hates? Part ng ating pamumuhay bilang mga anak ng Diyos at mga mananampalataya na nagsasabi at na isa sa pamuhay na siya ang ating Diyos sa tagapagligtas ay ang pagkamuhi sa mga bagay na kinamumuhian niya rin. Okay? But why is that? Again, because sin, when it entered the picture, because Adam and Eve ate of the fruit, it created a separation before. But again, because of the sacrifice of Jesus, naayos na yun. We are reconciled with Him. Pero every time that we commit something, every time that we commit sin, it grieves the Holy Spirit. Kasi hindi na ikaw yan You already died to it. Ang bago mong pagkakakilanlan, your nature and identity now is that you are alive unto God. At tinawag ka niya na matuwid, righteous. Hindi ko feel. It's okay. Hindi pa rin nagbabago yung katotohanan na yun. Once na tinanggap mo si Jesus sa iyong buhay. So, hindi mo pwedeng sabihin, Lord, pwede ba na etong kasalanan ko na lang na to yung medyo wag mong don't touch it, Lord. Kasi nag-e-enjoy ako dito No, we cannot enjoy. And I want to encourage you as well. There's no perfect person. There's even no perfect pastor. Wala, not one. Not one. Pero kaya tayo natututo ng salita ng Diyos
At kaya tayo patuloy na namumuhay at nagpupunta sa simbahan para makinig at sinusurround natin yung sarili natin in this community of faith. Because step by step, glory by glory, grace to grace, we are being transformed into the image and likeness of His Son. Amen? So really quickly, I have 10 minutes. I have 3 things to share with you. Ano ang nagiging bunga ng pagkakaroon ng takot sa Panginoon? Una sa lahat, tapat na pamumuhay. Intentionality. Psalms 139, 23-24. Sabi dito, can I have it? Psalms 139, 23-24. O Diyos, siyasatin niyo ako upang malaman niyo ang nasa puso ko. Wow. Wait, ready ba tayo? Kapag ngayon, binuksan ng Panginoon ang nasa puso mo, ready ka ba? Subukin niyo ako at alamin ang aking mga iniisip. Verse 24, tignan niyo kung ako ay may masamang pag-uugali. Ayokong tumingin in the mirror, Lord. At patnubayan niyo ako sa daang dapat kong tahakin magpakailanman. But we need this. When you understand that the fear of the Lord draws you closer to Him at hindi ka niya paparusahan, a little bit of pruning dahil ang layunin niya ay again, for you to be fruitful. Para ikaw ay mamunga bilang Kristiyano, hindi ka lalayo sa Kanya kapag meron kang mga bagay na kailangang isuko at isurrender. Part of intentional living at produkto yon ng pagkaintindi mo na ang Diyos ay dapat kong katakutan. I need to fear the Lord is that you draw close to Him and you open your heart to Him. Amen? Number 2, lubos na pagtitiwala. Kailangan ko to. Sabihin mo nga, kailangan ko to. Proverbs 3, 5-6, sabi dito, magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. Alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa at ituturo niya sa iyo ang tamang landas. Sometimes we use this kapag may career choice ako, ganyan. Or ano kaya yung decision ko dito sa bagay na to, Lord? Sige, I will trust you. But do you really understand kung ano ibig sabihin na magtiwala ka ng buong buo sa Panginoon? Kailangan nating isuko yung kalooban natin sa kalooban niya. Kung siya ang nangunguna sa ating buhay at sa ating puso, susundin natin kung ano ang kalooban ng Diyos. Minsan we argue, minsan parang ginagawa ko rin to nung bata. Alam ko kahit only child ka man o hindi, ginagawa mo pa rin to. Sige na nga ako na nga yung bibili na subuka sa tindahan. May pagdabog pero ginagawa mo pa rin. Minsan may ganong struggle. And that's okay until unti-unti matututunan mo na I can relax and I can rest and I can let go because alam ko na nakita na ng Panginoon bago mo palakaran yung mga bagay na pinapalakaran sa'yo ng Panginoon, nakita niya na yon. Kailangan mong magtiwala sa Kanya. Bakit? Dahil siya lang ang nakakaalam ng future mo. Bago ka pa planuhin ng magulang mo or bago pa nga mag-meet yung magulang mo alam na ni Lord ang layunin niya para sa'yo. He already knows you and calls you by name. That's how intentional He is with you. And so you have to trust in Him. You have to trust in the timings of the Lord as well. And this is produced again by you drawing close to God, fearing Him. Alam niyo kapag tayo ay nanalangin, basta pag ikaw ay nalalangin, ito kasi minsan nawawala yung ibang part ng verse na yun Pag nanalangin ako, susundin ni Lord lahat ng mga gusto ko. Hindi siya genie na parang rub, anong 3 wishes mo? He's not like that. Ang kabuuan ng verse na yun in 1 John is that if we ask for anything according to His will, kailangan napapaloob sa will niya na nasa salita niya at nasa puso niya, naririnig niya tayo. At when you really think about it, there are really no unanswered prayers. Wala. They're only unprayed prayers. Ano ibig sabihin ko doon? Unanswered, unprayed, God answers everything. He answers in 3 ways. Oo. Hindi. Ano yung pangatlo? Sandali.
Oo, hindi, at sandali. At natututo tayo at nalalaman natin na God is more patient than we are. At yung pagtitiwala natin during those times of waiting, yun yung mga nagproproduce sa atin ng character of Christ. Kindness, goodness, gentleness, faithfulness, self-control, joy, love, peace. Kasi kung ibibigay ni Lord agad-agad sa'yo yung isang bagay, hindi mo pa kailangan at that time. How can you sustain? May mga pagkakataon na binibigay ng Panginoon sa'yo suddenly, but sometimes it takes process. And either way, He is still good, He is still God. Amen? At may pang-apat actually. So, oo, hindi, sandali. Pero ito yung pang-apat na tayo na yung sasambit eh. Tulad ni Shadrach, Meshach at Abednego. Nung pinapadapa sila, pinapaluhod sila in front of an idol. At sabi nila, hindi kami luluhod kasi alam namin ililigtas kami ng Panginoon. Sabi nila, kung sakali mang hindi, magpupuri pa rin ako sa Panginoon. At may mga pagkakataon na gano'n ang pagsambit ng mga panalangin natin kapag tayo ay nagtitiwala sa Panginoon. Kasi hindi na tayo nakatingin dun sa outcome of our prayers. Sa Kanya tayo nakatingin. Na Lord, kung sakali mang hindi, dumating yung sagot ko dun sa naayon dun sa bagay na iniisip ko, magpupuri pa rin ako sa iyo at katatakutan pa rin kita dahil ikaw ang Panginoon ng aking buhay. At pangatlo, radikal na pagsunod. So una, tapat na pamumuhay. Pangalawa, lubos na pagtitiwala. Pangatlo, radikal na pagsunod. Matthew 16:24, sabi dito, pagkatapos, sinabi ni Jesus sa mga tagasunod niya, ang sino mang gustong sumunod sa akin ay hindi dapat inuuna ang sarili. Oh, ouch. Grabe, wait, yung ego ko, yung pride ko. At dapat handa siyang humarap kahit sa kamatayan, alang-alang sa pagsunod niya sa akin. You know, in the Hebrew culture, meron silang kasabihan. Sabi nila doon, in the feet or in the dust of my rabbi. Rabbi is teacher in Hebrew. Ang ibig sabihin nun ay yung pagsunod mo doon sa teacher mo or sa master mo, in this case si Jesus, yung master ng mga disciples, yung pagsunod nila ay dapat sobrang dikit na dikit. Magkadikit kayo na umaabot sa point na yung pinapagpagpag niya ng mga alikabok dun sa paa niya, dapat napupunta sa paa mo o dun sa suot mo. Ganoon ka lapit dapat ang pagsunod mo sa master mo. Are we willing to get our hands and feet dirty sa pagsunod sa Kanya? Minsan, we follow Him from a safe distance eh. Na parang, Jesus, yes, sige, go. Wait lang. No. It has to be, Jesus, I'm willing to touch what you touch. Jesus, I'm willing to go where you're going. Jesus, I'm willing to obey radically. At pang-araw-araw na desisyon iyon. Tayong lahat, or kung sakaling hindi pa, pwedeng mamaya natin ipapanalangin iyon. Pero at one point in our lives, lahat tayo ay nanalangin ng prayer na pagtanggap sa Kanya bilang ating Diyos at tagapagligtas. Pero yung desisyon na sundin siya ay pang-araw-araw. Yung desisyon na mamatay sa sarili nating kalooban at pasanin ang ating sariling krus ay araw-araw dapat nating nilalakaran. I love what Pastor Paul said kaninang umaga. We don't make Him Lord. Kasi Panginoon na siya. The question is He your Lord? And lastly, I'll close with this. Isaiah 33:18. Siya ang magpapatatag sa inyo, ang Diyos,
Iingatan niya kayo at bibigyan ng karunungan at kaalaman. At ang mahalagang kayamanan ninyo ay ang pagkatakot sa Panginoon. Ang fear of the Lord is a treasure that you hold dear and close to your heart. It's unlike any other attribute. Para siyang kabuuan ng ating pag-worship sa Kanya. And it produces those 3 things in our lives. I'm sure many more. Habang nadidiskubre mo pa ang layunin mo sa Kanya. Pero those 3 things, intentional o tapat na pamumuhay. Pangalawa, lubos na pagtitiwala. At pangatlo, radikal na pagsunod. So I pray na ngayong hapon ay nabuksan ang iyong puso at isipan at na-enlighten ang inyong mga spiritual eyes to see and understand that God is to be feared if He is the Lord of your life. And this fear, hindi ito yung takot na nagpapalayo sa inyo sa Kanya. Ito ay nagpapalapit pa lalo sa inyo. Dahil nakikita mo na siya ay banal, pero higit sa lahat na kayo ay Kanyang mahal. Amen. Let's pray. Panginoon, maraming salamat ngayong hapon. Salamat, Lord, sa iyong salita. Pinapahalagahan namin ang iyong salita. Salamat sa iyong pag-ibig. Salamat sa iyong mga probisyon sa amin, Lord. Patuloy niyo po kaming baguhin. Baguhin niyo po ang aming puso. Tulungan mo kami, Banal na Espiritu, na lakaran ang mga katotohanan na ito at mas maintindihan pa kung paano mamuhay ng ayon sa mga salita mo at maging kawangis lalo ni Jesus. Salamat, Panginoon, na pati po yung kung paano kami magsalita, kung paano kami magdesisyon in wisdom, kung paano po kami makitungo sa aming kapwa ay, Lord, influenced by the fear of the Lord in our lives. Lord, we take time to surrender. Lahat po ng aming mga struggles, lahat po ng aming mga shortcomings, God. At alam namin na when you call us by our names, just like how you called Adam and Eve, Lord, ang intention mo is to restore us. Salamat na iyong kabutihan ay ang nangunguna sa aming buhay at ang iyong kabanalan, Panginoon, ay sumasa amin sa pang-araw-araw. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ayoko pong palampasin ang pagkakataon na ito tulad ng sinabi ko. Lahat ng ito nagsisimula kapag ikaw ay may buhay na relasyon kay Jesus. So kung hindi mo pa siya tinatanggap bilang Diyos sa tagapagligtas, hindi po ito isang pagsali sa church or religion. This is you saying na, Jesus, I want you. I want to walk with you. That I want to follow you all the days of my life. This is you saying na hindi ko kayang mabuhay nang wala ka, Jesus. Kung ikaw yon, pwede niyo po bang itaas ang iyong kamay? At lahat kami dumaan sa ganito. Hindi ka nag-iisa kung sa tingin mo ikaw lang. I'm sure hindi ka nag-iisa. Online also, kung ikaw ay nakikinig, please type your name. And this is a very important decision that you will make in your life. On the count of 3, I want you to raise your hand up high. God sees you. God loves you. God wants the best for your life. 1, 2, 3. Thank you, God. Thank you, Lord. Samahan natin po yung mga taong nagdesisyon ngayon. I don't know why this is solemn. This is supposed to be a celebration. But God, we just thank you. Salamat, Panginoon, sa iyong sakripisyo. Can you pray this prayer with me? Salamat, Panginoon, sa sakripisyo ni Jesus sa cross. Magmula ngayon, ibinibigay ko ang aking buhay sa Kanya.
sa iyo, Jesus. Ikaw ang aking Diyos at tagapagligtas. Samahan mo ko sa pang-araw-araw. Sa iyong pangalan. Amen. Amen and amen.